Welcome back! Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Extraordinary Adventures of Adele Blanc. Ito ay isang adventure mystery na pelikula. So sit back, relax and enjoy. Ang dating prefect na si Raymond ay masayang nanonood ng cabaret performance ng showgirl na si Nicole habang si Ferdinand naman ay pauwi na matapos magsugal. Huminto siya sa harapan ng isang estatwa para umihi ngunit natakot ang biglang magpakita ang gintong ilaw sa itaas. Ito ay isang optical illusion na gawa ni Professor Joseph, isang eksperto na nagkaroon ng telepathic techniques matapos ang mahabang pagre-research. Dahil sa paggamit niya ng kapangyarihan sa bahay, nagawa niyang mapahimsa ang isang dinosaur egg sa museum kung saan lumabas ang isang pterosaur. Silang dalawa ay mayroong psychic connection, kaya sa mga unang minuto, ang lahat na galaw ng pterosaur ay kinokopya din ni Joseph. Pagkatapos nito, ang pterosaur ay lumipad palabas mula sa kisame ng museum at gumala sa siyudad ng Paris. Ito ay makikita sana ng inspektor na si Albert kung hindi lang siya natutulog. Dinala ni Raymond si Nicole sa kanyang sasakyan para maglampungan nang bigla silang atakihin ng pterosaur na naging sanhi ng pagkahulog nila sa ilog. Nasaksihan ni Ferdinand ang lahat na nangyari at si Albert naman ay nagising para asikasuhin ang insidente. Samantala, ang scientist na si Andrej na nagtatrabaho bilang assistant sa Jardin des Plantes ay sinusubukang magsulat ng panibagong sulat para sa kanyang crush na isang sikat na manunulat at journalist na si Adele na kanya ring nakilala sa isang book signing. Si Adele ay wala sa kasalukuyan sa Paris. Siya ay pinadala sa Peru ng kanyang boss, ngunit laging ginagawa ni Adele ang lahat na kanyang gusto at sa halip ay pumunta sa Egypt. Narentahan niya ang isang grupo para tulungan siyang hanapin ang libingan ni Ramses the Great at walang kamalay-malay na ang isa sa kanila ay umalis para magsumbong. Nang sila'y makapasok sa libingan, dinuon nila ang ancient parchment para maunawaan ni Adele kung saan mahahanap ang sikretong pintuan. Lumabas sa pintuan ang maitim na goo na gawa sa langis at nang traidorin siya ng mga kasamahan dahil gusto nilang sarilihin ang kayamanan, si Adele ay hindi tumutol at tumatras na lang. Alam niyang trap ang lumabas na goo at nasunog ang isang lalaki pagkatapos lang ng ilang segundo. Inamin ng grupo na kailangan nila ang gabay ni Adele at pagkatapos ay nasagot ang isa pang puzzle. Nahanap nila sa huli ang silid ng mga mami at kayamanan. Ang hinahanap ni Adele ay hindi si Ramses kundi ang kanyang doktor at binuksan ng kabaong habang ang dalawang lalaki ay pinarusahan ng subukan nilang nakawin ng mga ginto. Ang isa ay sinakal ng necklace na kanyang sinuot at ang isa naman ay nahulog sa butas na bigla na lang lumabas sa sahig. Ang kanyang pag-iinspeksyon ng mami ay pinahinto ng kanyang kaaway na si Professor Deolibeyot. Salamat sa impormasyon ng kanyang spy, siya ay naghanda ng ilang sundalo para dakpin si Adele. Si Deolibeyot ay naguguluhan kung bakit gusto niya ang matandang mami kaya ikinuwento ni Adele na may sakit ang kanyang kapatid at ang sinaunang doktor lang ang makakatulong sa kanya. Kailangan niya munang buhayin ang mami para magawa ito at si Adele ay nagpaplanong gamitin ang mga research sa libro ni Joseph. Natawa si Deolibeyot sa kanyang ideya at pagkatapos na nakawin ang libro, kinuha si Adele ng mga sundalo para siya'y patayin sapagkat ito ang parusa sa mga dayuhang magnanakaw. Nang tinanong siya kung ano ang kanyang huling hiling, humingi si Adele ng sigarilyo at nang si Deolibeyot ay lumapit para bigyan siya ng isa, bigla niyang ninakaw ang kanyang lighter at sinipa siya sa singit. Tinulak niya si Deolibeyot sa mami wrapping machine at tumakbo papunta sa boot tunnel. Inulog niya ang lighter para simulan ang apoy sa kanyang likod para hindi makahabol ang mga sundalo. Nang makaabot siya sa silid ng mami, tumalon siya sa kabaong at tinulak ito pailalim papunta sa lupa at nahulog sa isang ilog na nagdala sa kanya palabas ng ligtas. Nagsagwan siya pabalik sa siyudad habang si Deolibeyot ay pinakawalan at nanumpang maghihiganti. Tinanong ng mga pulis si Ferdinand ngunit hindi sila naniniwala nang sinabing nakakita siya ng isang dinosaur at nakita ang dating prefect na may kalandi ang showgirl. Subalit marami pang impormasyon ang dumating at nakumpirmang katawan ni Raymond at Nicole ang naaksidente, kaya pinalis na ni Albert si Ferdinand at gawing sikreto ang impormasyon para maiwasan ang iskandalo. Hindi rin ito gumana nang ang lahat na dyaryo sa lungsod kinabukasan ay pinag-usapan ng pterosaur at ang pambababae ni Raymond. Nabalitaan ito ng presidente at agad na nagpadala ng utos sa kanyang mga gabinete para ayusin ang gulo upang maiwasan ang pagpanik. Gusto niyang makuha ang resulta sa katapusan ng linggo, ngunit ang bawat politiko na nakakakuha ng utos ay binibigay lang ito sa mas mababa ang ranggo hanggang sa makarating ito kay Albert, kung saan 24 oras na lang ang binigay sa kanya. Samantala, si Andrej at Professor Menard ay bumisita sa museum na nakita ang basag na itlog at agad na nahulaan na ito ay napisa mula sa loob. Dumating din si Albert sa lugar ngunit labis na mapurol ang kanyang pag-iisip at hindi man lang nagkaroon ng ideya sa nakita. Upang matigil ang kanyang pagbuntot, pinadala siya ni Menard para makipagkita kay Joseph na dalubhasa sa mga dinosaur. Napaamo ni Joseph ang pterosaur gamit ang hilaw na karne na ngayon ay nagtatago na sa kanyang apartment. Nang dumating si Albert at mga pulis, ang dinosaur ay nanatili sa likod ng kortina habang sinabi ni Joseph ang lahat na alam niya tungkol sa pterosaur. Nilabas ni Albert ang dalang agahan at kumagat sa itlog na ikinagalit ng pterosaur at sinira ang apartment bago lumipad palabas. Dahil dito, si Joseph ay inaresto. Samantala, si Adele ay nakauwi na sa Paris na laang mami at dinala ito sa kanyang apartment. Nagsinungaling siya sa kanyang boss at sinabing pumunta siya sa Peru at ang box ay naglalaman ng mga pipe.
Nang siya'y makauwi sa bahay, agad niyang pinaalis ang nurse na nag-aalaga sa kanyang kapatid at hindi inintindi ang mga sulat ni Andrej dahil binabasa lang niya ito sa tuwing nanligo. Binisita niya ang kapatid na si Agat na nakomato sa higaan dahil sa nakatusok na hatin sa kanyang noo. Nangako si Adele na agad siyang papagalingin ngunit dahil sa nawala ang libro, kailangan niyang hanapin si Joseph para mismo siya na ang gagawa ng ritual. Nang siya'y paalis na, nakasalubong niya si Andrej na may dala na namang ibang sulat. Nilagay ito ni Adele sa lamesa at nakita ang dyaryo na sinasabing si Joseph ay pupugutan na ng ulo. Sinabi ni Andrej kung saang piitan siya nakakulong. Si Adele ay nagmadaling pumunta habang nagbabalak tayong abogado. Inaliwanag ni Joseph na hindi niya kayang gamitin ang telepathic power para makatakas dahil ginagamit niya ang kanyang buong lakas para kontrolin ang dinosaur at pigilan itong pumatay muli kaya kailangang humanap ni Adele ng ibang paraan upang siya'y makatakas. Biglang tumating ang totoong abogado at sinipa si Adele palabas. Napilitan siyang gumamit ng iba't ibang costume umaasang makakarating muli kay Joseph. Una, nagpanggap siyang isang kusinera at tinago ang susi ng totoong kusinero sa loob ng pagkain ni Joseph. Sunod, sinubukan niya naman maging isang madre at isang nurse, ngunit ang dalawa ay pareho ding nahuli. Ang kanyang pagbabalat kayo bilang isang gwardya ay gumana, ngunit sa oras na makarating siya sa selda ni Joseph, ito ay huli na. Siya'y inilipat na para ihanda sa gaganaping execution. Samantala, si Albert ay nakipagkita kay Justin, isang sikat na hunter na inupahan para hulihin ang pterosaur at plano munang pag-aralan ang ugali ng hayop. Dahil dito, pumunta sila sa Eiffel Tower ngunit ang nakuha lang nila ay ang mataihan ng pterosaur. Nakilala ni Justin ang dumi na gawa sa karne ng tupa, ibig sabihin ay pupuntahan nila ang lahat na lugar sa syudad na merong tupa. Pumunta si Adele sa presidente na natandaan ang ginawa nilang nakakatawang interview dati. Hiningi niyang ipawalang sala si Joseph, ngunit ang sinagot lang ng presidente ay pag-iisipan niya muna ito. Ang kanilang pag-uusap ay nagambala nang lumipad pababa ang pterosaur kaya sinunggaban niya ang presidente at sa halip ay nadukot ng dinosaur ang aso. Nakita ito ng mga gwardya bilang pag-atake sa presidente at pinatalsik si Adele palabas. Sina Albert at Justin ay nagbihis na parang tupa habang naghihintay sa pagpakita ng pterosaur. Ang isa sa mga nakahanap dito ay si Andrej na gumawa ng research tungkol sa hayop at pinakita kay Maynard ang resulta. Nilagay niya ang ilang piraso ng eggshell at ilang piraso ng karne sa tahimik na lugar at ang pterosaur ay dumating na may dalang aso sa pag-aakalang ito ay pugad. Sinubukang ipaliwanag ni Adele sa mga pulis na si Joseph lang ang nag-iisang makakakontrol sa pterosaur, ngunit hindi sila naniwala at pinadalsik din siya palabas. Bumalik siya sa kanyang bahay at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Siya ay naligo at sa wakas ay nabasa na ang sulat ni Andrej na naglalaman ng mga sagot sa kanyang hinahanap. Nakipagkita si Adele kay Andrej, pinasalamatan niya ito gamit ang isang halik at nagpahatid sa kinaroroonan ng dinosaur. Nakipagkaibigan siya sa pterosaur sa pamamagitan ng pagganta dito at pagbigay ng feather scarf. Nang pinayagan siyang lumapit ng hayop, umakyat si Adele sa kanyang likod at sabay na lumipad. Lumipad ang pterosaur sa piitan at ginamit ang kuko nito para dagitin si Joseph papalayo sa guillotine na naging sanhi para mapugutan ng ulo ang executioner. Habang sila'y pabalik na sa pugad, nakita sila ni Justin na agad na sumunod sa kanila habang si Albert naman ay naiwang natutulog. Ang dalawang magkaibigan ay muling nagsama ngunit ang kanilang matamis na sandali ay nahinto nang binaril ni Justin ang pterosaur na naging sanhi para masaktan din si Joseph dahil sa kanilang psychic connection. Galit na galit si Maynard at ninakaw ang armas ng hunter. Inabol niya si Justin sa parke dahil sa pagbali sa kanyang kaibigan. Wala nang natitirang oras si Joseph dahil kung mamamatay ang pterosaur, siya din ay mamamatay. Iniwan ni Adele kay Andrej ang responsibilidad na panatilihing buhay ang dinosaur habang dinala niya si Joseph sa kanyang apartment para isagawa ang ritual upang buhayin ang mommy. Gumawa siya ng summoning circle gamit ang antique collection. Ginamit ni Joseph ang natitirang telepathic powers para buhayin muli ang mommy, ngunit siya at ang pterosaur ay namatay sa proseso. Ang ritual ay gumana at ang mommy na may pangalang Patmosis ay nagsimulang magsalita at gumalaw. Nagpasalamat si Patmosis sa pagbigay muli ng kanyang buhay, ngunit siya ay may dalang manungkot na balita. Siya ay isang nuclear physicist at hindi isang doktor, at ibig sabihin lang nito ay hindi niya matutulungan si Agat. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa kanya, kaya sinabi ni Adele ang buong kwento. Si Agat at si Adele ay dati ng competitive, ngunit hindi pa sila naglalaro ng seryosong tennis match. Isang araw, hindi na nila napigilan ang sarili at ang kanilang laban ay naging agresibo. Inampas ni Adele ang bola ng sobrang lakas at tinamaan si Agat na naging dahilan upang siya'y matumba sa dulo ng hatin at matusok ang kanyang ulo. Mula noon, si Agat ay nakomatos at pwedeng mamatay kung tatanggalin ang pin. Nanghihinayang si Patmosis na hindi siya makakatulong at hiniling na sana'y nakilala niya si Joseph na ang kakayahan ay sobrang lakas na malamang ay nagpagising sa mga patay na nasa 2 kilometro ang layo. Nang maalala ni Adele ang tungkol sa Mama Exhibition sa Louvre, siya ay nagkaroon ng magandang ideya. Nilagay niya si Agat sa wheelchair at dinamitan si Patmosis ng suit bago sila umalis sa bahay. Nilapitan ni Patmosis si Ferdinand para magtanong at nasindak ito sa nakita. Pumunta ang grupo sa museum at pumasok sa loob gamit ang kapangyarihan ni Patmosis para buksan ang lock ng gate at pinatulog ang lahat ng mga bantay. Sinimulan nilang buksan ang lahat na ataol para hanapin ang doktor ni Ramses. Ngayong nakalaya na ang lahat na alipin,
Pinalaya na rin nila ang pharaoh na si Ramses at tinanggap na tulungan si Agat bilang pasasalamat sa pagbuhay sa kanya. Tinanggal ng tunay na doktor ang pin at hinanda ang gamot na merong laman loob ni Ramses para takpan ang butas. Inalikan ni Ramses si Agat hindi dahil sa kailangan ito, ngunit dahil sa ito ay tradisyon. Pagkatapos nito, si Ramses at lahat na adipin ay lumabas para mamasyal sa lungsod habang si Agat naman ay nagising na. Ang magkapatid sa wakas ay muling nagkasama at si Ramses naman ay nagpasyang maglagay ng pyramid sa labas ng Louvre. Ang tanawin ng maraming mamis ay nagawang himatayin muli si Ferdinand at nakarating ito sa dyaryo kinabukasan. Habang tinatawagan ng presidente si Albert upang lutasin ang bagong banta, si Adele ay binisita ni Andrej ngunit si Agat lang ang kanyang naabutan. Nang malaman na si Adele ay matagal pa bago umuwi, binigay ni Andrej ang bulaklak kay Agat at ang dalawa ay magkasamang nagmeryenda. Samantala, si Adele ay sumakay na sa barko para magbakasyon habang si Deolly ay pasikretong sumusunod sa kanya. Ang kanilang kinabukasan ay alanganin dahil ang barkong kanilang sinakyan ay ang Titanic na alam nating dumubog sa ibang movie. Si Maynard naman ay patuloy pa rin hinahabol si Justin at naaresto din sa huli ng mga pulis. Subalit ang kaginhawaang natatamasa ni Justin ay pansandali lamang dahil mayroong dalawang gorilya na nakatitig sa kanya. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat at maraming salamat po.